Magandang gabi sa inyong lahat at ito ulit si Meldita sa aking YouTube channel, Meldita's Info Corner. At ito naman yung aking Facebook, John Rigacho at yahoo.ca. Okay, ito na yung Tagalog version ng ating lateral STEMI. Noong nakaraang 2 linggo, pinag-usapan na natin ang inferior STEMI at saka anterior STEMI. So tapos na tayo sa English version at saka Tagalog version. Ito naman, lateral STEMI na gamit natin Tagalog dito. So this is the Tagalog version ng ating lateral STEMI. Okay, may drawing ako dito. Okay, ito yung right ventricle natin. Ito yung left ventricle natin. Okay. So lateral STEMI ang pinag-usapan natin sa mga STEMI, itong left ventricle natin. Okay, mayroong ibang kaso naman na right ventricle involved. Pero ang situation natin dito, lateral STEMI. So, ito yung left ventricle natin. Sa side na ito yung septal side, septal area. Pagdating dito, ito yung lateral side ng left ventricle. Okay. Yan. Okay. Hindi perfecto ang drawing natin, pero mayroon lang tayong makikita para ma-compare natin. Okay. So, ngayon, mayroon tayo ditong pasyente na 57-year-old male. Okay. Ang kanyang diagnosis dito, lateral STEMI. Ang kanyang main complaint, masakit daw ang kanyang dibdib. Ang kanyang sakit sa dibdib ay 7/10. Nangyari ito habang siya ay naglalakad. Okay. Yung sakit sa dibdib or chest pain, may scale of pain yan from 1 to 10. Pag sinabi mong 1, minimum pain yan. Pag sinabi mong 10, pinakamasakit yan na sakit sa dibdib. Pero yung iba, sinasabi nila sobra-sobra pa. So, nagkaroon siya ng sakit sa dibdib, 7/10, habang naglalakad siya sa park kasama ang kanyang girlfriend at ang kanilang alagang aso. Okay. Yung sakit sa dibdib ay pagapang din yung kanyang pain papunta sa left arm. So, nagra-radiate yung pain sa kanyang left arm at papunta sa kanyang leg. So anyway, yung girlfriend niya, tumawag na 911 at dumating naman yung Advanced Life Support Group. Okay. So kinunik yung pasyente sa cardiac monitor at ito ang nakita natin. Okay. Mayroon tayong mga ST elevations. So dito sa isang parte dito, ito lateral leads ito. Ang lateral leads ay 1, AVL, 5 and 6. So high, lateral, low lateral. Pero sa kanyang kaso, ang kanyang ST elevation ay nasa B5 and B6. So, mayroon tayong lateral lead ST elevations. Pero mayroon pa tayong elevations dito sa kabila. Sa inferior leads natin, sa 2 and F, mayroon din slight ST elevations. Okay. Pag sinabi mong inferior yan na leads, usually mga lead 2, 3, and AVF. Usually diaphragmatic, mga leads to sa baba ng puso. Okay. Parang in a sitting position sa baba. Itong lateral ito, sa lateral, sa side ng left ventricle. Okay. So, mayroon din. So, kung titingnan nyo, pag sinabi mong STEMI, of course, gagawin pang angiogram, doon natin mako-confirm kung talagang STEMI nga talaga. Pero sa gayon, STEMI pa rin sila ang ating analysis dito. Pag nagsabi ka ng inferior STEMI, at least 2 leads ang involved. Pag isa lang ang ST elevation mo, hindi mo pwedeng masabi ang inferior STEMI. Kailangan 2 leads at least. Ganon din sa lateral leads, kailangan 2 leads mo. Pero kung isa lang ang ST elevation mo, hindi mo pwedeng sabihin na mayroon kang lateral STEMI. Okay. So in this case, mas mataas ang ST elevation mo sa B5 and B6. Mas mababa ang ST elevation mo sa lead 2 and F. Okay. Pag sinabi mong inferior STEMI yan, may reciprocal ka para ma-confirm mo na STEMI ka. Titignan mo yan, ang reciprocal mo either ABL or anterior. Sa kanyang kaso, mayroon tayong anterior ST depression. B2, B3, and B4. So, iisipin mo ngayon, mayroon siguro tayong inferior STEMI din. Okay. Yung lateral natin na ST elevation, saan ka titingin ng inyong reciprocal? Pwede mong tignan niya sa inferior. Ang problema sa inferior mo, naka-elevate na rin yung ST mo. Okay, mayroon ka. Kung mayroon ka man, nag-iisa lang ito. Nag-iisa lang yung lead 3. Kailangan natin 2. Okay. So, mayroon ka ng elevation dito, kaya hindi mo ma-confirm yung reciprocal mo sa lateral leads. Okay. So, ito ang 12-lead ECG ng ating ALS crew. So, slightly tacky ito. Sabi na natin mga siguro 101, 102, pero usually pumapasok din siya ng mga 98.
So, slight sinus tach na nagko-convert sa sinus rhythm, pero mayroon tayong mga ST elevation, lateral leads, and inferior leads. Okay. So, anyway, ang ginawa ng crew, nagbigay na sila ng aspirin 320 mg sa pasyente. Basta wala siyang allergy. Okay. And then, dinala na yung pasyente doon sa cath lab. Sa isang malapit na ospital na may cath lab. May other history yung pasyente natin. Mayroon tayong NIDM or type 2 diabetes. Mayroon tayong hypertension or alta pressure. Mayroon tayong DLP or dyslipidemia or hypercholesteremia na mataas ang kanyang bad cholesterol. History ng pasyente yan. Okay. So, dinala sa ospital at nandun siya sa whole bay. Usually, immediately bago siya pumasok doon sa cath lab table, mayroon mo ilalagay siya sa cath lab table, gagawa pa sila ng isa pang ng 12-lead ECG, maaring may pagbabago. So, nakita nila the same. So, consistent. Elevation pa rin sa B5 and B6, moderate, at mayroon pa rin siyang mild ST elevation 2 and F, katulad din doon sa una. Okay. So, the same. Okay. The same din ang kanilang ECG. So, dinala ng pasyente ngayon doon sa cath lab. Okay. Dito sa cath lab, inangiogram yung pasyente ng interventionalist cardiologist at nakita nga niya ng pasyente ay may 3-vessel disease. Pag sinabi mong 3-vessel disease yan, naapektuhan yung tatlong arteries natin. RCA, right coronary artery, LAD, left anterior descending artery, at saka yung circumflex. Kung hindi man yung major artery ang barado, yung branch barado. So, considered 1-vessel disease yan. At dito, yung branch niya involved, at saka yung main artery niya involved, another vessel disease. At ito naman, yung kanyang branch involved. So, another vessel disease. Total, 3-vessel disease. Okay. So, yung nakita ng ating interventionalist cardiologist, mayroon tayong blockage sa RCA na 90% sa gitna. Doon sa left anterior descending artery, mayroon tayong blockage na 70% sa gitna at mayroon pang 80% sa baba. Yung kanyang branch na diagonal, mayroon din siyang 70% na barado. May blockage din siyang 70% doon sa kanyang diagonal. Okay, punta tayo sa left. Ang circumflex niya clear. Wala tayong bara sa circumflex. Pero tignan mo yung kanyang branch, yung obtuse marginal, mayroon siyang bara na 100%. Ito ang nilagyan ng doktor ng stent. Okay. So, nakita natin na yung ating lateral STEMI ay proven dahil mayroon tayong bara sa obtuse marginal. Ang nagdi-deliver ng blood supply sa lateral side ng ating left ventricle ay circumflex at saka yung kanilang branches. Okay. So, ang circumflex or obtuse marginal, nagdi-deliver sila ng blood supply sa lateral side ng ating left ventricle. So, it's confirmed. Mayroon tayong lateral STEMI. Ang culprit natin dito ay mayroon tayong block na obtuse marginal. Okay, gusto ko rin sabihin sa inyo na minsan ang circ, nagkukos din ito ng inferior STEMI. Let's say mga 10%. Pero usually, ang inferior STEMI ang nagkukos niyan primarily is the RCA. Pero at times, makikita kayo ng inferior STEMI ang nagkukos niyan baradong circ. Pero minimal ang kanilang percentage. Pero this time, nagpakita sa leads natin sa lateral. So, blocked ang kanyang obtuse marginal, nilagyan ng doktor ng stent. Okay. So, ang ating ejection fraction dito ay 45 to 50%. So, medyo mababa.